May kilala ka bang ganito? Kumikita ng 100,000 pesos a month, manager level. Nakakotse, naka-iPhone 16 Pro Max, laging nasa BGC. Pero pagdating ng pet sa 20, nangungutang sa iyo pang lunch. Pre, pa-Gcash muna. Tapos, tignan mo yung isang kakilala mo, teacher or rank and file employee. Sahod, 25K lang. Walang kotse, luma ang phone. Pero, nakapagpundar na ng lupa. Paano nangyari yun? Paano tinalo ng 25K ang 100,000 pesos? At kung akala mo ang sagot ay diskarte or swerte, mali ka. Ang sagot ay nasa isang simpleng concept na tinatawag kong the gap theory. At ngayon, ipoprove ko sa iyo gamit ang math kung bakit ang paghahabol sa salary increase ay pwedeng maging dahilan ng paghihirap mo. Juan Finance, usapang pera na gets mo. Hi, ako si Juan at obsessed ako sa data at numbers kung paano ba talaga yumayaman ang tao. Kung ikaw yung tao na pagod na kakatrabaho para sa promotion pero feeling mo broke ka pa rin, please click that subscribe button. At kung makatulong to sa'yo, hit the like button na rin. Today, we are going to break the biggest illusion in personal finance na kailangan mong kumita ng malaki para yumaman. Spoiler alert, hindi mo kailangan. Here's the thing. Simula bata tayo, ito ang tinuro sa atin. Mag-aral mabuti para yumaman. The equation in our head is high income equals wealth. Pero income is not wealth. Magkaiba yun. Income is how much money flows through you. Parang tubig sa gripo. Wealth is how much money stays with you. Parang tubig sa balde. Pwede kang maging high income but low wealth. Yung manager na baon sa utang. At pwede kang maging low income but high wealth. Yung teacher na may lupa. Ang problema, nakafocus tayo sa pagpapalakas ng gripo, income. Pero butas naman ang balde, spending. We are running on a hedonic treadmill. Kahit anong bilis ng takbo mo, kung sabay naman ang bilis ng gastos mo. Zero pa rin ang ending mo. Okay, ilabas natin ang math kasi numbers don't lie. Ipapakilala ko sa inyo ang The Gap. The Gap ay katumbas ng income minus expenses. Let's compare two people. Person A, the baller, si Carlo. Income, 100,000 pesos per month. Lifestyle, condo, car loan, Starbucks daily. Expenses, 100,000 pesos. The Gap, 0 pesos. Wealth accumulation, 0. Years to retirement forever. Person B, the saver, si Ben. Income, 40,000 pesos. Expenses, 30,000 pesos. The Gap, 10,000 pesos. Wealth accumulation, 120,000 pesos per year. Years to retirement, calculated mathematically, roughly 35 years. Tignan niyo ito, si Carlo, 2.5 beses ang laki ng sahod kay Ben. Pero si Ben ang yumayaman. Dahil ang power ay wala sa income, nasa gap. Ang gap, ang perang ginagamit mo para bilhin ang kalayaan mo. Kung walang gap, walang freedom. So, bakit nangyayari ito? Bakit ang daming malaki ang sahod pero walang ipon? Ang tawag dito ay Parkinson's Law. Expenses expand to match the income available. Naalala mo nung first job mo, sahod mo 15,000 piso, nabuhay ka naman, di ba? Ngayon, sahod mo 40K pesos, kulang pa rin. Anyari, dumami ba ang anak mo or dumami lang ang arte mo? Ang tawag dito ay lifestyle creep. Nung na-promote ka, sabi mo, deserve ko mag-upgrade. You upgraded your status, but you downgraded your future. I know what you're thinking. Juan, madaling sabihin, yan! Inflation is real. Pero tanungin kita, yung mga extra expenses mo, Netflix, Shopee, inflation ba talaga yan o choice? Juan, so bawal na mag-enjoy. Magpakamungha na lang kami. Hindi. Ang point ko ay hindi don't spend. Ang point ko ay don't spend all of it. Si Carlo, kanina, inubos niya ang 100,000 pesos. Kung binawasan lang niya, may gap siya. Here is the deeper truth. Sa equation ng pagyaman, may tatlong variables.
Investment returns, swertehan. Income, depende sa boss. Spending/the gap. 100% ikaw ang may hawak. You cannot force the stock market to go up. You cannot force your boss to give you a raise bukas. Pero pwede mong desisyonan ng gayon na hindi bumili ng bagong sapatos. The gap is the only lever you can pull immediately. So, paano natin palalakihin ang gap? Here is your step-by-step battle plan. Step 1. Calculate your real gap. Know your number. What's step 2? Attack the big three expenses: housing, transport, food. Step 3. The 50% race rule. Kapag na-promote ka, save 50%. Friends, listen, being rich is not about flashing money. It's about freedom. Ang taong kumikita ng 100,000 pesos pero gumagastos ng 100,000 pesos ay hindi mayaman. Siya ay isang high-paid slave. Focus on your gap. Palakihin mo ang space sa pagitan ng kinikita mo at ginagastos mo. Kung gusto mong malaman kung saan ilalagay ang gap money mo, panoorin ang video na ito. I'm Juan Finance. Please remind about Gap. Cheers.